dadaan ng San Juan kapag yung 24? Ano? Pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang trending ngayon. Ano? Na si Boy Dila. Wata Wata Festival. Okay lang ang piyesta ng basahan. Kung alam mo, dito dati sa Nabotas, meron din kaming ganyan. Piyesta ng basahan. Okay. Pero consider namin yung mga dumadaang tao. Yun ang dapat. Yung responsibility to others is hindi lang tuwing piyesta yan ginagawa, dapat applicable yan sa buhay. Tama. Base dun sa mga napanood ko, nang papasok na sila ng mga private vehicles, ng jeep, Delivery van. mga truck, yung mga nakaangkas. Oo. Meron silang mga niyuyub-yub na sasakyan. Tama. Parang masyado ka bang matapang at maraming pambayad? Hindi mo ba naiisip yung consequences na pwedeng idulot ng mga actions mo? Diba? Paano kung nakasira ka ng sasakyan? O paano kung halimbawa yung pinasok mong pampasahero ng jeep may baby sa loob? Diba? Or paano kung yung pinasok ng public utility vehicle, merong mga papasok sa trabaho? Babasain mo pa. Hindi nga nila naisip yan. Okay lang maging masaya. Kaya lang, act responsible. Kumbaga, basain mo yung mga kasali sa piyesta. Magbasahan kayong lahat. Basahan kayo. Pagdating mo sa bahay, basain mo yung asawa mo. Basain mo yung lola mo, yung katulong nyo. Huwag naman yung mga inosenteng tao. Yeah. Merong nag-post, nagbiyahe lang siya. Nadaan siya dun sa piyesta ng Wata Wata. Dala niya yung laptop niya, worth 40,000. Ay! Dala niya yung cellphone niya. Aray! Binasa siya without consent at nasira yung mga gadgets na dala niya. Yun lang. Sino ngayon ang magbabayad nun? Wala namang masama mag-enjoy. Pista nga yan eh. Parang, ano ba yung pista? Parang yung si San Juan ba yung inaano nila? Pagka, si San Juan. Yung parang pinipatronize nila. Eh kung sa tingin nyo, buhay si San Juan, matutuwa ba siya sa mga pinaggagawa? Hindi talaga. Ang pinakamaganda dito is, nagsalita na ang LGU na mananagot ang mga nakita sa video yata ko. Meron pang mga nasaktan, mananagot lahat. So parang saya na o iyak later. Tama. Saya na, kulong later. Kulong later. Kasi ang ginawa ni Mayor Zamora is parang ine-encourage niya na magsampa ng formal complaint yung mga naaberya, mga naabala. Kasi sabi niya, yung local government may mga limitations, yung mga sanctions na pwede nilang ibigay. So usually hanggang fine and community service lang pwede nilang i-ano sa ganyan. Kung mag-file sila ng formal complaint, yung mismong, ang susundin na is yung batas, paano pwede ikaso. So, hindi na yun parang community service lang. Papasok na dyan yung talagang makukulong sila, magbabayad sila ng moral damages, mga ganon. So, di ba, parang ang sakit sa bulsa pag iisipin mo. Mas makukulong ka pa. Record mo na yun pang habang buhay. Hindi kayo nag-iisip. Mapunta naman tayo kay Boy Dila. Ay, sa pa yan. Paggawa pa siya ng page niya. Eh, kapal ng balat mo. Pwedeng gawin butch. Actually. Alam niyong sumisikat na siya. At hindi siya parang feeling sorry dun sa mga videos niya. Totoo. Nag-aangas pa lalo. Nag-aangas pa. Unapologetic pa si Moko. Alam mo kung anong ginawa ng mga netizens natin, boys? Ano? Nagpadala ng kung ano-anong mga delivery sa kanya. Sa bahay nila. Kasi may nagpakalat ng number niya at ng address niya. Diba? Yun lang, para sa akin, sige, gusto nyong balikan si Boy Dila. Pero isipin nyo naman yung mga nagtatrabahong rider na naabala din. Oo, nakakabwisit si Boy Dila. Nakakainis. Tignan nyo. Kaya lang, isipin nyo rin yung mga nagtatrabaho ng maayos. Nagastos sila dyan sa pagbili ng mga Foodpanda o Shopee man yan, Lazada. Huwag gano'n. Pinadalhan yata siya ng bulaklak ng patay. Tama ba? Meron pang ganyan. At meron pa akong nakita, nag-o-offer ng 100K kung sinong makakapagturo sa kanya kay Boy Dila. Grabe. Sa tingin mo, Kois, bakit kaya siya yung pinanapaginitan? Feeling ko kasi, yun, dahil doon sa mga actions niya, tapos hindi pa siya, parang walang bakas ng pagsisisi, di ba? Nangiinis pa siya sa mga videos niya. Kaya, kumbaga, ito yung paraan ng tao para bumuwelta sa kanya. Hindi man directly yung mga nabasa niya,
Siguro yung mga naiinis lang talaga sa kanya. At feeling ko, sa kanya na rin mabubuhos yung inis ng lahat ng mga nendon na naapektuhan nitong Wata Wata Festival na to. Dahil unang-una, ginagamit niya pa yung nakakainis na pangyayari para sumikat siya sa Para social sumikat media. siya, actually. So, tingin mo, nakakatuwa ka? Yan. Ang pangit ka, sumikat ng negative. Tama. Di bali ng paghirapan mo ang pag-angat. Tulad daming mga small content creator na pinopost lang ng mga bashers. Oo. Oo, di ba? Kesa naman, sumikat ka dahil nakakabuisit yung mukha mo. Nakaganyan ka. Tama ba yun? Tama ba yun? Kung ikaw, Hoy, ang nendo sa Wata Wata Festival, dala mo yung laptop mo din. Dala mo yung cellphone mo. Papasok ka sa trabaho. Binombet ka ng napakaraming tubig. Anong gagawin mo sa nambombet sa'yo pag nakita mo? Ako sa totoo lang, unang reaction ko, gusto ko ihampas yung laptop. Sino man yung aabutan ko. Actually. Pero syempre, mangingibabaw sa'yo yung tamang pag-iisip pa din. So, siguro, hayaan ko lumipas. Pero kailangan din managot dun sa mga damages na tulad na, nasira yung laptop. Magkano yun? Diba? Well, para sa akin, napakabait. Kung company issued yun, babayaran ko yun sa kumpanya. Salary deduction yun. Hindi Diba? talaga kayo nag-iisip. Diba? Kung ako talaga yun, kuyari sa jeep, may sumampa. Bobueltahan pa lang ako ng ano, baka tadyakan ko siya sa jeep. Ah, Mabait akong tao, ayoko manakit. Kaya lang, ayoko rin ng sasalbahihin mo ko. Tama. Bobuelta talaga ako. Kasi pag may katwiran, ipaglaban. Kaya dito ka na magsumbo. Kay bonggang-bonggang, bongbo. Hanggang natin. dito na lang muna tayo. Kung meron kayong mga gustong i-comment or kung may mga suggestions kayo dyan, i-comment nyo lang dyan sa baba. Kung galit din kayo kay Boy Dila at sa nangyari sa Wata Wata Festival, i-comment nyo kung ano sa tingin nyo ba ang dapat mga mangyari at panagutan nila.